third impeachment complaint against VP Sara na na-file today? Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, itong budget gagamitin for the impeachment? 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. Para pampayan? Oo. Alam mo, daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been marites. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Wala akong preparation, pero kasi alam ko kung anong gagawin ko. Na kayo ni Vice President Sara since yung outburst niya? Oo naman. So how was it, ma'am? Pero hindi ako oo naman. Pero ma'am, ano nakikita? Pero hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, telepono lang kayo nag-ausap, ma'am? Yung since yung... kung maalala, kung nakita ko siya. pero ma'am, since nung outburst niya... Kasi panay punta niya sa Davao. At ako naman, wala nang ginawa kundi lumipad sa kasuluk-sulukan ng daigdig. So, pero parang tigil naman ngayon. Ano yun, ma'am? May na-workout kayong ceasefire? Parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ma'am, anong nakikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa. Kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea? Ang daming problema, hindi ba dapat tutukan na lang yun? Dadagdagan pa natin? Ma'am, ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. Tama, nabasa ko rin yan na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang eh, parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganun din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang laki-laki na ng foreign investment nila. Although sinasabi may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda eh. Pero ma'am, before Mayan, marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay VP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo eh. So hanggang dasal na lang ma'am gagawin mo. May himala. Okay, Mayan. Ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maaayos? Same members lang naman yung BICAM. So yung nagtutulak ng AKAP, andun din sila, ma'am. And for sure, di rin naman sila papayag na mawala yun po. I think for that reason, nabanggit na nga ni Pangulo na magla-line item dito siya. Kung ano man ang mangyari. Kaya parang dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng AKAP. Sinabi na ng ating Pangulo eh, wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpot yan? Okay, from GMA7. Yes po, Darlene. first time ko kasi narinig yung sa 1 trillion na narinig nyo lang po. Follow up ko lang kung yung sinasabi Wala, ninyo chismisan lang yun, na mga narinig ninyo tungkol doon sa allegedly nirelease Hindi ko na 1 alam kung ano trillion yung para sa trillion, impeachment. ilang bang Nakapasok zero yun sa budget? Sinasabi nila? Hindi naman ganun. Napaka-literal naman nun. So, clarified lang po. Ano ba yung mga... Hindi, biro lang yun. Chismis lang yun. Sige. Marites lang. Marites lang. From Abangan ang susunod na kabanata. from UNTV? Okay. Check. Ma'am, ganda hapon po. Reaction lang po. Isa sa
nag-express po ng apprehension si former Secretary Roque, Harry Roque, na ito daw pong AKAP, another form of social services, would be used for the sake of political agenda. Kasi nga, gaya na nabanggitin nyo, malapit na po ang eleksyon, through vote buying daw po. Parang yun yung Alam mo, tinitingnan. sa lahat ng may gusto sana nitong alleged social protection, sa lahat ng may gusto niyan, ako eh. Unang-una, re-electionist ako, di bongga sana. Ikalawa, nung umpisa niyan, pinaglaban ko yan eh. Nung umpisa, nung pinagdidiskusyonan yung Bayanihan 1 and 2, nung nagkaroon tayo ng COVID pandemic, ayaw na ayaw ng ating mga finance managers nung panahon na yon na magbibigay tayo ng cash. Alangan na alangan sila sa cash eh. Pero sa akin, nung panahon na yon, damandam ako, talagang hirap na hirap ang tao, walang hanap buhay, walang pagkain, talagang walang trabaho. Sabi ko, pwede ba magbigay na lang ng cash? At talagang tinutulak ko siya. Kaya lang, at kasabay nun, tinulak ko rin yung sa land reform, dun sa Bayanihan 2. Kaya, ako nga yung mga promotor ng ganyan eh. Kaya gustong-gusto ko na may ayuda. Nagulat lang ako, nagkaganito. At yun nga, nagkakaroon, sa laki ng halaga at sa kalabuan ng alituntunin, talagang hindi mo masisisi na nagkakaduda na pampolitika. Lalo't naririnig mo yung daing na napakarami na hindi ako nakatanggap, hindi ako malakas kay mayor, kay congressman, kay kapitan, kung sino. Ayun, mas lalo ka talaga magdududa. Okay, Nympha. Tama po ba? Past kagabi sa second reading yung babaguhin yung term ng mga barangay and SK officials? 4 years na lang instead of 6 years, ma'am. Yes, ang pinag-usapan, ako, yung binabatbat ko yung 6 years, pero may ilang senador na umaalman na napakahaba raw at gawin na lamang 4 years. Sabi ko naman, hindi ba dapat 5 years man lang pagkat yung actual average number of years served since 1982 is 5 years. Nag-umpisa kasi yan 6 years talaga. Tapos naging 5. Anyway, ayaw pumayag ng iba. Sabi ko, sige na lang, para lang panatag ang kalooban ng lahat, including COMELEC, na ipapaubaya muna yung eleksyon at gagawing 2027, first Monday in October. So, 3-4-year terms ang pinag-usapan. Pero hindi ko alam kasi alam ko sa Kongreso talagang nananatili pa rin sila sa 6 na taon. And then, Yes, I think so. so ma'am, kung 4 years and then ilang beses pwedeng mag-re-election? 3 3 terms. So, bali 12.